Kamusta mga tol, ngayong araw andito ulit tayo sa Rusi Motorcycles, Cabanatuan City, and nasa harapan natin ngayon itong isang napakaangas na scooter ng Rusi. So ito nga pala mga tol, ang bagong Rusi Sparkle 150. So ngayon mga tol, aalamin natin kung ano bang meron dito sa Rusi Sparkle 150 at syempre aalamin natin kung magkano ba ang presyo nito. So marami na namang magsasabi dyan na ginaya ang Click 125 o Click 150 ng Honda. Maaring ginaya yung concept ng Click 150 pero syempre may sarili pa rin itong identity tulad sa mags yan, ibang-iba yung design niya na talagang napakaangas. And syempre pagdating sa looks niya meron din itong sporty looking at aggressive looks. At ang maganda nga dito mga tol, bukod sa meron itong premium looking, talaga namang napaka-affordable ng motor na to. Kaya kung interesado kayo dito sa Sparkle 150, kung taga Cabanatuan City kayo, dito lang yan mga tol sa Daan Sarilay, Cabanatuan. Pagdating nga pala mga tol sa presyo nitong Sparkle 150, ang cash price nito ay 75,000 pesos at kung installment ang balak nyo, meron itong down payment na 5,000 at ang magiging monthly nyo dito ay 3,225 for 36 months. So mula dito mga tol sa head cowling natin, yung fairings natin dito glossy yung finish niya tapos meron siyang color cyan dito. And mukhang maganda na rin yung plastic na ginamit dito At dito sa part na to meron siyang decals ng FI at meron siyang nakasulat na Euro 4. And sa part na to sa pinakadibdib niya meron din siyang V-shape tapos may mga edges din siya dyan. And glossy finish din yung pagka-black niya dyan sa gitna. Then dito sa part na to meron siyang decals dito na water cooled. Tapos may mga decals din siyang lines diyan na kulay pula na talagang bumagay din dun sa cyan color niya. Pagdating naman dito sa side profile niya, very minimalist lang ng decals Yun nga, meron siyang mga line diyan na kulay pula. And sa part na to meron siyang nakasulat may decals siya ditong 150 EFI technology. And dito naman sa part na to sa bandang likod nandito naman yung pinaka-branding niya na Sparkle 150i. And meron din siyang mga lines dyan na kulay pula. So talagang nagbigay din ng premium looking yung pagka minimalist ng decals nito. Very stylish din ang design dito sa bandang gitna. Yung fairings natin na kulay cyan ay umabot dito hanggang sa ilalim. Pagdating dito sa pillion footrest natin, so very premium din ang design, alloy yung ginamit dito. And ito talaga mga tol yung nagdala dito sa Sparkle 150i So naka liquid cooled na rin siya o water cooled yung cooling system natin dito, and dito sa part na to yung radiator niya. And very stylish at napaka-muscular ng datingan ng muffler design niya. And yung pinaka heat guard niya meron siyang texture na parang leather. Pagdating naman dito sa mga ilaw natin, very pointed ng design niya, napaka-sporty, napaka-aggressive ng looks. And ang maganda nga dito mga tol, LED na yung headlamp natin, ganun din sa mga turn signals at sa daytime running lights. And talagang nagustuhan ko rin yung design ng daytime running lights niya, napakaangas. Pagdating sa front fender mga tol, very premium at very stylish din, meron siyang decals dito na lines na kulay pula. And glossy rin yung finish nung pagkasayan niya. And meron tayong logo dito ni Rusi, yung pinaka-brand niya. Pagdating dito sa front suspension, naka-telescopic fork tayo dito. Then sa front brakes naman, naka-pedal disc tayo dito with dual piston caliper. At talagang nagustuhan ko din yung design ng wheels niya, napakaangas ng datingan. Pagdating naman sa front tire mga tol, tubeless na yung ginamit dito and meron itong sukat na 90/80 rim 14. Pagdating naman dito sa ilaw natin sa likod sa brake light, so very stylish meron pa siyang park light dito tapos ang maganda rito LED na yung ginamit. And syempre dito sa turn signals natin LED na rin yan. Then meron tayong reflector dito for added visibility tapos meron siyang ilaw para sa plaka. Pagdating sa suspension, naka single shock absorber tayo dito. Then sa brakes naman naka drum brake. And dito naman sa gulong naka tubeless na yan tapos may sukat itong 100/80 rim 14. Pagdating dito sa meter panel, naka fully digital meter panel na tayo rito. Tapos meron siyang select button at set button. Dito naman sa mga button sa handlebar, meron tayo ditong engine kill switch at meron siyang idling stop dito napakaangas. Then yung on and off ng headlight at yung electric push start. Dito naman sa kabila meron siyang passing light and meron siyang high and low beam. Tapos meron na rin siyang switch para sa hazard light and yung turn signals at yung busina. Dito naman sa susian mga tol, naka-mechanical key shutter tayo So para siyang susian ng Mio. Bale dito na rin yung seat opener natin, pipihiti lang natin pakaliwa.
And sa ilalim ng upuan mga tol, meron siyang under seat compartment na maluwang din. Pwede natin paglagyan ng half face helmet ano. And syempre pwede rin natin paglagyan ng ibang gamit natin tulad ng bag, ng kapote, papeles ng motor o kaya mga basic tools. At syempre sa tabi nito yung fuel tank niya no. So medyo malaki yung size nito. Meron siyang 5.5 liters fuel tank capacity. Very stylish din at napaka-premium ng grab bar natin ano. Tapos meron siyang butas diyan. Tingin ko ano na yan, abang doon sa kapag maglalagay tayo ng top box. And sa seat design naman niya, very premium din. Ano, meron siyang grip para hindi madulas. Tapos meron siyang naka-engrave dito na logo ng Rossi. At nagustuhan ko nga rin yung cushion na ginamit dito no, hindi siya matigas. Napaka-komportabling sakyan. And talagang nagustuhan ko rin yung seat design niya, napaka-sporty. Siyempre hindi mawawala yung front pocket natin. Ano, meron siya sa kanan at meron din sa kaliwa. So, pwede natin yung paglagyan ng coins ng basahan and syempre pwede rin natin ilagay yung cellphone natin. Meron na nga rin pala tong USB port dito para sa mga mobile gadgets natin. Retractable na nga rin pala mga tol yung hook natin dito. No? Napaka-importante yan and talaga napaka-useful dahil magagamit natin yan kapag namili tayo. So, isasabit mo lang dyan and ready to go ka na. Hindi ka na mag-aalala na mahuhulog yung pinamili mo. Very premium din ng design ng legroom natin. Glossy finish siya na may color cyan. And pagdating naman dito sa floorboard natin, maluwang siya. No? So, magagamit din natin yan kapag medyo marami yung pinamili natin ano. So napaka-komportable dahil ipapatong mo lang dyan and good to go ka na. And dito na nga rin pala sa part na to yung location ng battery niya. Siyempre unang upo natin dito sa Sparkle 150i. So napaka-komportable talaga ng upuan niya dahil malambot yung cushion na ginamit ano. And 5'7 nga pala mga tol yung height natin pero medyo mataas yan no. Medyo tiptoe yung tindig natin dito. Pero pwede naman tabasan niya para medyo bumaba. And bukod sa malambot na cushion ng upuan, talagang maganda rin yung legroom. Ano? So malayo yung tuhod natin dun sa pinaka leg shield. So bali may seat height itong 765mm. Tapos pagdating naman sa ground clearance, meron itong sukat na 90mm. So mababa yung ground clearance niya. No? Pagdating naman sa timbang, may bigat itong 106 kg. Pagdating sa makina mga tol, gumagamit ito ng 150cc water-cooled single overhead cam 4-stroke 2-valve single cylinder fuel injected engine na kaya mag-produce ng 10.5 kW at 8,250 RPM at max torque na 40 Nm at 6,500 RPM. Yun nga lang, wala siyang kickstart mga tol, kaya pag humina yung battery natin talagang magpapalit tayo ng battery. Pagdating sa fuel consumption mga tol, dahil naka-fuel injected na to, so kaya nitong umabot hanggang 45 kilometers per liter. Pero syempre depende pa rin yan sa rider and sa road condition. Okay mga tol, yan ang update natin para dito sa Rossi Sparkle 150i. Kaya sa mga taga Cabanatuan City dyan, kung malapit lang kayo dito at nagbabala kayong maglabas ng Sparkle 150i, dito lang yan sa daan sa Relay, Cabanatuan City. Hanggang dito na lang muna mga tol kung umabot kayo sa part ng video na to, and sa mga solid viewers natin dyan, maraming salamat mga tol sa panonood. And kung bago lang kayo sa channel na to, huwag kalimutang mag-subscribe at paki-on na rin ang notification bell para ma-notify kapag may bago tayong upload. Meron din tayong Facebook page, paki-like and follow na rin. Maraming salamat mga tol, always ride safe and God bless.